Nilob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa pagkaalipin ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo na walang humpay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahigahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinabi ko na inyong Diyos ng Panginoon. Ako ang magiging hukom nyo. Pagbubukurin ko ang mabutit masama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mahinam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay
bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliyang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula pa sa likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinutuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinahiram. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya walang maisuot at aming pinahiram? At kailan naman kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihan ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman ninyo sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa mga diablo.
at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawalan ng maisuot at hindi nyo pinahiram, ako'y may sakit at nasa bilangguhan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguhan, o hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Amo. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet naman po natin ang ating mga kapatid na kasama. Happy Blessed Sunday! God is good, sobra, sobra. Sobra, sobra, God is good. Purihin natin at palakpakan ng Diyos ngayong Christ the King Sunday. Viva Cristo Rey! Viva! Yan po ang ating sigaw. Tayo ay nagagalak, tayo ay natutuwa, tayo'y nagpupuri ang ating Panginoong Hesus, ang maawain, ang mapagmahal, siyang hari na palaging nakakaalala sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Ano man ang inyong problema, ano man ang inyong lungkot, ano man ang inyong pagod, sabihin niyo po sa inyong dasal, Viva Cristo Rey! Naririnig kayo ng ating Panginoon. Nakikita kayo ng Diyos. Magtiwala kayo na may paparating na tulong, grasya at biyaya sa inyo. Amen? May napakaganda pong kwento. Noong minsan, merong isang dalaga, ang pangalan po niya ay si Beverly. At ito pong dalagang ito, sa kasawiang palad, nung pinanganak po siya, hirat ang kanyang mata. Kaya naman po wala siyang confidence. Mahina ang kanyang loob. Madalas siya po ay nagtatago sa kanilang bahay.